Ngunit po sa ating dakilang Diyos. Church of God, shout, praise the Lord! Praise the Lord! Malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos po pinatanggalan praise the Lord sa umaga nito. Kaya isang pagpapala po para sa atin na tayo ay pinagkaisa, pinagtiko ng Diyos sa dakong ito. Amen. Shout, praise the Lord sa pinagpala ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sa pagising pa lang po sa umaga, ito ay isang napakalaking pagpapala na. Amen. Dahil hindi po lahat ay gumigising ng may magandang gising. Amen. Kaya minsan pa, mga lingkod ng Diyos na narito ngayon, tayo ay magmamana ng maraming reward sa ating Panginoon. Kailan po ito mangyayari kaya? Kapag dumating ang panahon na tayo po ay nasumpungan ng Diyos na karapat-dapat. Alam niyo po ba mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang isa sa mga napansin ko sa mga iba't ibang churches na napuntahan ko din, may mga mapapansin tayo na ang iba ay tahimik lang. Nasa gilid lang, nasa dulo lang, tahimik lang sila. Tapos sasabihin ng iba, bakit kaya ito si brother ganito, pinagpapala ng todo-todo? Para bagang ang pagpapala sa kanya ay hinahabol siya. Nag-overtake pa yung pagpapala. Bakit kaya ganito? Samantalang di naman siya tumatayo. Hindi naman siya yung tahimik lang. Kung minsan, Panginoon, ay mga kapatid, ay doon natin makikita na ang pagkilos ng Diyos sa bawat isa sa atin ay individual. Amen? May mga inaakala tayo na sila ay hindi masigasig dahil hindi natin nakikita ang kanilang exhortation sa church. Yun pala, ang kanilang puso ay nandoon. Lagi silang hindi nakikita sa harap. Ngunit ang kanilang puso ay nasumpungan ng Diyos na karapat-dapat. Amen? Ano ang isang, para sa akin, ang isang bagay na pinaka-reward, na pinakamagandang reward para sa mga tahimik lang na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon. Basahin po natin ang Galatians chapter 2, verse 9. Sa mga mayroong pong aklat, ay maaari niyo po balik tayong sabayan. Ito po ay inihanda ng Panginoon. Ito ay pinapangyari ng Panginoon. Sinasabi dito, it's Genesis chapter 2 verse 9. Nalayo. Pero parehas letter G ang umpisa. Amen. Ito ay inihanda ng Panginoon at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Dito po sa versikulong ito ay mapapansin natin na mayroong inihanda ang Diyos. Ano po yun? Yung punong kahoy. Mayroon siyang itinanim. Sabi, mayroon siyang pinatubo. Pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang punong kahoy. Amen? Ano ba yung gagawin niya doon? Gaano kaya kahalaga ang mga punong kahoy na kanyang pinatubo? Para kanino kaya ito? Amen? Sabi, ang isang puno ay ang pagkaalam o pagkakilala ng mabuti at masama. Ito ay tapos na. Amen? Na nakain na ito ng mga unang tao. Ngunit mayroon pang isa. Ano ang sinasabi? Mayroong gayon din ang punong kahoy ng buhay. Pag kinain ito, ay hindi siya makakasumpong ng kamatayan o magkakaroon siya ng mahabang buhay. Di baga, ang mahabang buhay, ito ay napakalaking reward. Amen? Ako, kung lulubin ng Panginoon, kung kakayanin ko din talaga, gusto ko yung
reward na yan. Masarap mabuhay ng mahaba, lalo na kapag kasama mo ang iyong mga minamahal. Nawa ay ang ating mga minamahal ay magtagumpay din. Amen? Ang ating mga mahal sa buhay. Ano ang meron sa punong kahoy ng buhay? Ano kaya ang meron dyan? Amen? Kasi yung isa na alam na natin di ba? Ano kaya ang meron sa punong kahoy ng buhay? Genesis chapter 3 verse 23. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. 32 verse 32. Amen. Genesis chapter 3 verse 32. Ang pagkasabi, ito ay pag kinain, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Nagkamali ako ng pagsulat. So, isa ito sa mayroon. Diba? Ano kaya ang mayroon sa punong kahoy ng buhay? Amen? Ang punong kahoy ng buhay, hindi lang pala ito basta puno. Ang bunga nito ay hindi lang din basta puno. Amen? Ikaw ay magkakaroon, pag kinain mo ito, ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay ng masagana. Forever nga daw. If you eat, you will live forever. Amen? Ano pa? Ano pa ang sinasabi? Ano pa ang meron sa punong kahoy na ito? Revelation chapter 22 verse 2. Ito. Isa ito sa mga nakakatuwa. Iniisip ko din na ang versikulong ito ay mayroong talagang sinasabing katotohanan kahit sa panahon na ito. Sinasabi dito, sa gitna ng lansangan niyaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Sabi nga nila, fruit salad daw. Parang fruit salad daw, iba-iba. Amen? Na namumunga ng iba't iba sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay nagpapagaling sa mga bansa. Dahon pa lang yun. Amen? At ang mga dahon ng punong kahoy ng buhay. Amen? Isa panahon natin ngayon. Kapag tayo ay may sugat, anong pinanglilinis natin? Dahon ng bayabas, kasi antibiotic daw yun. Una yun. Sabi nila, kapag tayo daw ay inuubo, ano ang pinangtatanggal natin sa lema? Dahon ng lagundi. Madami, oregano, basta mga iba't ibang dahon. Pero dito mga kapatid, isang puno lang, isang dahon lang din, nandoon na lahat. Diba? Palakpakan natin ang kagalingan ng Panginoon. Amen? Hindi ka na maghahanap ng iba-ibang dahon. Nandiyan na. At hindi lang isang bansa. Pag sinabing bansa, mga bansa, ito ay tumutukoy sa lahat. Amen. So kahit anong type ng dugo mo, pwede ka na. Pero, mayroon yan pero. Yan ay itinalaga ng Diyos doon sa kanyang nasumpungan na karapat-dapat. Amen? Kaya sabi nila, pagdating ng panahon na yon, ang tao ay hahaba ang buhay. Amen? Ang tao ay lalakas. Hindi lamang sa espiritual, maging sa physical. Bakit? Nandoon na lahat ng kailangan natin. I-provide na ng Panginoon. Amen? Ang kinakailangan lang natin gawin ay magtagumpay. So, ang tanong para kanino ang tree of life na ito? Amen? Para ba ito sa lahat? Pwede. Kung ang lahat ay magtatagumpay. Kung ang lahat ay masusumpungan ng Panginoon na siya ay karapat-dapat. Diba? Ang dami pala nating dapat makita o maalala, malaman na ibibigay ng Panginoon sa mga nagtatagumpay.
Hindi lang yung pagpapala na nararanasan natin ngayon. Kumbaga, pag nagtagumpay tayo, hindi lang isang bagay ang makakamta natin. Hindi lang ang desire ng puso. Nakikita ng Diyos kung ano ang pangangailangan ng mga magtatagumpay na nasa katawang lupa. So kung nagtagumpay ka, ikaw ay diabetic, maliit na bagay lang yun sa Panginoon. Amen? Para kanino ang tree of life? Proverbs chapter 11 verse 30. Ito po ay para sa mga matuwid na nasumpungan ng Panginoon. 11 verse 30. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. At siyang pantas ay hinihikayat ng mga kaluluwa. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. So kung hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Panginoon, kaninong kalugihan? Ito po ay kalugihan natin. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa bawat araw na ginawa ng buhay sa bawat araw na ginawa niya sa buhay natin, dahil napag-unawa natin kung ano ang matuwid sa harapan niya at kung ano ang hindi. Amen? Isang pagpapala yun. Amen? Isang pagpapala yun. Ito ay itinalaga ng Diyos para sa mga matutuwid at hindi lang yun. Alam niyo po ba, ay napaka-detalyado ng mga versikulong ito. Sabi ko nga lang binabasa ko, ito ay baka lumabo pa pag i-explain ko. Pero talagang napakaliwanag. Revelation chapter 2 verse 7. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Amen? Ito ay para sa mga magtatagumpay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sabi dito, ang magtagumpay ay siya pong pakakanin ng punong kahoy ng buhay. Palakpak sa Panginoon. Amen? Na nasa paraiso ng Diyos. Amen? Ang magtagumpay po. Ang magtagumpay ay siya pong pakakanin ng punong kahoy ng buhay. So, paano po pala ang hindi magtatagumpay? Hindi nila matitikman. Amen? Patay. Patay. Amen? Tama o tama? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Kaya, sa mga mensaheng ito ay naalala ko ang isang kwento sa mga kabataan. Mayroong isang nung YP kami, may nagkikwento na isang pastor para siguro maagaw ang aming atensyon. Ganito ang sinasabi niya doon sa kanyang kwento. Ito ay, kwento ko, it's only a short story. Na ang isang monkey ay, actually naikwento ko na ito dito dati. Ito ay kwentong pambata. Ang isang monkey ay tumatakbo sa gitna ng gubat. Nakakita siya ng lion. Siya ay hinabol. Ano ang ginawa ng monkey? Siya ay umakyat sa puno. Nung siya ay nasa taas ng puno, panatag na siya. Akala niya ay nandoon na ang lahat ng kailangan niya dahil hindi na siya maaabot ng lion. Hindi na siya kakainin. Ngunit siya ay nakatulog. Alam niyo po ba nung siya ay nakatulog? Bakit siya nakatulog? Dahil masarap ang hangin sa taas. Nakikita niya ang lahat mula sa kanyang kinalalagyan. Siya ay nakatulog. At nung siya ay nakatulog, nahulog siya. Nung nahulog siya ay kinain siya ng lion. So ganun po ang ating paglilingkod ngayon. Huwag po tayong maging panatag. Huwag natin isipin na tayo ay nandito na, malapit lang naman ang mga instruction ng Diyos. Malapit lang ang mga tinuturo na yan, ng mga pastor, linggo-linggo, nakakasawa na, alam na namin ang gagawin namin. Huwag po tayong ganun. Iwasan natin ang magkaroon ng pusong masyadong panatag. Amen? Dahil kung minsan, sa kapanatagan natin, hindi natin namamalayan na wala na pala tayong maaaring panghawakan. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So, kung magiging masyado tayong panatag, malayo sa atin ang punong kahoy ng buhay. Huwag na po natin itong pangarapin. Amen? Ito ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Genesis chapter 3 verse 24. Ganito po ang pagkakasabi. Ano pa?
itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin ito. Ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak ay umiikot upang ingatan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. So natuto na ang Panginoon. Amen? Doon sa isang puno na kinain nila Adan at Eva, natuto na ang Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Ito ay kanyang nilagyan na ngayon ng bantay. Marahil ito noon ay walang bantay. Amen? Yung dalawang puno ngayon, na yun. Ito ngayon ay nilagyan ng Panginoon ng bantay. So gaano siya kahalaga? Nasa under siya ng pag-iingat ng Diyos. Amen? Bakit niya ito iniingatan? Bakit niya ito itinago? Itinatago niya dahil mayroon siyang pinaglalaanan. Sino ang kanyang pinaglalaanan? Yun yung mga magtatagumpay. Ang sabi niya sa Revelation, sila ay pakakanin ko ng punong kahoy ng buhay. Ngayon, kung hindi ito kanya, hindi niya ito iingatan, ano ipapakain niya? Ay, ano ibibigay niya sa atin, sa mga magtatagumpay? Amen? Gayon po ang panukala ng Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, ay samantalahin po natin na tayo ay nakakarinig pa ng salita ng Diyos. At sabi nga po ni Sister Grace kanina, kung hindi ako nagkakamali ng kanyang pangalan, saliksikin natin ang kasulatan, hindi lang daw po sa ating pakikinig sa mga tagapagturo, kundi magbasa din po tayo. Amen? Church of God, shout praise the Lord! Shout praise the Lord! God is good? Amen, and all the time. God is so good. Kaya minsan pa ay palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa kagandahang loob na kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya muli ay